Vincent Calyada. Hello mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pinutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po, don't skip ads kasi malaking bagay po yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap, ay nandito tayo kay Nanay Maribeth para ipaabot po ang pinapabot po ni Ma'am CNC South Dakota, USA na 4,000 po. So tara mga kalingap, punta na po natin. At meron po tayo ditong mga bisita, ayan, na mga tropa po yan na nagsusuporta po sa atin. Tara po mga kalingap. At yan, sana nandito si Nanay Maribeth. Ayaw namit kasi na po, kuya Rito. Yan, nandito ata si Nanay Maribeth. Ayan nga. Sobrang init po ng mga kalingap. Sa lahat po mag-ingat at magdala ng tubig. Hello, Nay. Nay, kamusta na Nanay Maribeth? Ay, ito, okay naman. Nakaraos na ang graduation. Wow, graduate ka na ata. Ay, congratulations. Graduate na kahapon. Kamusta yun? Anong mga balita sa school? Okay lang po. Wala naging problema? Wala mang problema. Yun ang maganda. At least na napasa mo yung yung sa school. Nakaraos na kahit pa paano. Grade 12, no? Senior high? Wow. So, ang poproblemahin na lang yung pang college, no? Parang matrabaho muna ang plano niya. Magtatrabaho ka muna? At walang pang college. Yun yung problema po, no? Mas malaki ang gasto sa college. Siya po. Ano bang kinukuha mo sanang course to? Accounting po sana. Ay, wow, magaling ka talaga sa mata. Hindi lang po. Accounting. Accounting talaga ang course niya dun sa strand niya. Yun nga, tapos po sa budget na. Kulang. Buti kung meron mo nagpapaaral sa'yo, kung may katuwang si Nanay Maribeth. Si Nanay Maribeth, hindi makapagtrabaho ng ayos. Dito nga sa bahay niya, hirap na siya. Minsan nga, naisipan ko mag-extra. Naisipan niyo po, Nanay. Kaya lang hindi nga kaya ng katawan ko. Baga magbigay sa po yung katawan mo. Pangailangan ba araw-araw, wala. Minsan malang maka-extra ng trabaho senior. Parang nanaba kong grabe na yan. Parang katawan mo po malusog. Hindi ko alam kung taba o manas kasi ang bigat ng pakiramdam ko sa katawan parang ko. manas nga, Nay. Kasi itong mga buto kong ganyan, pag ginaganyan ko, parang masasakit po. Sikip siya, parang malalaki. Manas nga, Nay. Baka susobrahan ka po sa gamot. Uric acid ata. Uric acid po. Nung nakaraan lang, hirap na hirap ako at grabe ang sakit ng kidney ko. Nagpipilit ako maglaga ng herbal. Herbal po. Mas maganda po ang herbal kaysa sa gamot po. Ano ang binubunot ko dyan, damo, na pwedeng sa kidney. Herbal po, mas maganda. Para hindi po kayo maapektuhan yung kidney nyo, Nay. Kamusta mo po pangaraw-araw niyo dito? Medyo kapos nga. Wala man bagang magtatrabaho. Yung anak kong nagtatrabaho man sa bago magsweldo. Nasa utang na. Kasi, siyempre yung allowance man din niya pagpapasok. Opo, yung pangkain sa araw-araw. Pangkain. Minsan nag-short na abono pa siya sa at minsan nagkukulang ang niya. Inventaryo. Saan ang balak mo magtrabaho? Wala pa pong plano. Wala pa mo. Pero kung saan mo gusto wala pa siya makuha ang trabaho. Wala pa po. Saan mo balak magtrabaho? Kung po, dito lang po sana ako sa diet kaysa magpakalayo pa ako sa Maynila. At siyempre dagdag isipin din ni Nanay na nasa malayo ka. Nag-aalala din ako sa kanya pag nalayo siya ay. Tama. Kaya mas maganda dito ka na lang, Iner. Opo. So marami naman dyan baga sa diet na pwede mong pasukan. Marami na nga in-applyan dyan sa mga department store. Kaso interview tapos wala pang reply kung tawag ng yun kasi pag mahirap po mga senior high, tsamba na lang kung magkakaano ka. Pero depende sa performance mo naman. Opo. So mag-apply ka sa mga SM, sa mga Jollibee, ganyan. Nag-apply na yun sa SM, kaya lang interview pa lang. Madala mo at makatatawagan ka sa namin. Sa HP siya din, interview pa lang. Wala pang nagtatawag ng full requirements.
So, kahapon lang pala yung graduation niyo. Anong award nakuha? Graduate lang. Graduate lang. Baka mapagod si nanay sa kaakit, ay ano? So, napunta ka doon, nanay. Ako nag-escort sa kanya, wala man iba. So, ayan. Ang nakakatawa doon, ano? Yan ang pinakamagandang regalo niya sa magulang Importante niya. sa kanya, nakatapos na. Yung pagiging pagkakaroon ng diploma. Ano? Yan siya sabi ko sa inyo na napakahalaga ng diploma. Ano yung Hindi man siya diploma? makakakuha ng award, madalas siyang absent. Sa Gawa nung buhay. pag mag-i-extra siya ng trabaho. Kasi nga, dahil sa financial. So, ano lang, tiyaga lang kayo sa hamon ng buhay. Wala naman bang mahirap na hindi kayang malutas yan. Ano? Pinaka-the best niyan, pagsusuko. Ano? Pag sumuko sa pagdadaanan nyo. Ano na? Sabi nga po ng teacher ko, di ba nung wala kang award, basta may diploma ka. Tama yun, tama yun. Kasi naiintindihan man siya ng advisor niya. Kasi meron kasi dyan inaano yung diploma o diskarte. Ang kagandahan talaga po meron kang diploma. Kasi mas marami kang diskarte matutunan pa. Ang diskarte naman kasi yung mga taong talagang nagdiskarte, nagtiyaga kung paano kumita ng pera. Pero ang kagandahan talaga, mas maganda ang may diploma kasi yan yung bagay na hindi mananakaw sa'yo. Kaya magsumikap ka, Riner, kasi para kay mama mo. Napakahirap ng sitwasyon ni mama mo. Kayo lang talaga ang tanging Sila lang ang nagpapalakas sa aking kalooban ko. di ba? Dahil kung hindi sa kanila, baka hindi na ako naghangad pang maggamot. So, ngayon pala, balak mo pala magtrabaho mo na, Iner. Tama yan. Pasok-pasok ka lang kahit anong pwedeng apply. Sabi ko mag-ipon para kung may Gusto balak sa mag-college, Opo. mayroon siyang igagastos. Pwede naman yung mag-working student ka. Meron ng ganito. Kasi ako na nag-working student din ako. Nag-student assistant ako. Yun ang kung gusto mo talaga makatapos. Pero ang din talaga, masyadong hectic na yung schedule. Kumbaga, wala nang ibang kundi trabaho, eskwela, bahay, trabaho, eskwela, bahay. Ganun na lagi yun. Yun na yung everyday routine mo na gagawin mo. Di ba? Mainit pala dito. Anong sanay sa inyo? Sobrang init pag ganitong oras. Doon ako lagi sa upuan ni nanay doon. Pero di ka man po naapektahan. Okay naman po sa inyo. Hindi naman. Pero maganda din, pinapawisan kahit sa init lang. Okay na rin yun. At least, Kaya nga minsan, pag ako, marami akong gagawin din sa kusina. Madilim pa, nagliligo na ako. Pag nagsakit na yung likod ko, di na ako nakakaligo. Kaya ngayon, di ako nakaligo at kung ano nang kuting-ting sa kusina. Pag masakit na likod ko, di na ako naligo. Magkano ka na reduce ka muna sa mga maalat, bawas-bawas Hindi nga ako ng maalat. Bitchin. Wag muna ako para kain. Kung gusto mo na, ilaga-laga lang para ka po, okay. Tsaka binawalan din ako ng check up sa aking yung radiologist. Binawalan ako ng mga malangis. Opo, bawal din ng malangis na kasi nakakapit din, din po yun ng Minsan man, hindi ko maiwasan at minsan kung ang ulam namin ay may langis, di wala man akong choice. Ang maganda, lulutuan niyo si mama niyo kahit laga-laga lang. Taga lang muna na siya, laga lang. Siya nga. Kasi mahirap na kung maabuso natin yung pangkatawan natin, kakakain ng masasarap. Ngayon nga, di muna ako nagiinom gamot at mamayang alas 3, may anniversary kami sa church. Wow. Pinaglalaanan ko ng parang energy ba? Kasi kung mag-iinom na akong gamot, mau-over na naman ako pag-inom. Opo. Parang Nay, itry mo po, Nay, na parang kwentay mo po yung oras na yung panginginig mo kung kaya mong labanan, tapos bago ka mag-inom, Nay, para hindi po maapektan na kasi nga, kaya ginagawa kong hanggat kaya ko ang katawan kung tagalan na walang gamot. Opo. Hindi ako nainom. Tama po yan. Kasi pag nagsimula akong uminom, di na pwedeng hindi sundan lagi. Kada malulubat ako sa gamot, kailangan uminom din agad. Kasi hindi na kaya ng ulo ko mabigat. Saka,
nagsisigido ako ng paninigas. Pag naubusan po ng gamot. Kaya pag nagsimula akong inom, dapat tama yung Yung oras po. maubos ko yung 3 gamot sa hanggang gabi na. Kaya hanggat kaya ko ang katawan ko, hindi muna ako agad nainom. Hanggang ilang oras nga po nanay ang epekto ba ng gamot? 4. Minsan, bago mag-4 na oras, lubat na ako. Lalo kung nasa mga event ako ng pag-Bible charts namin, kailangan bago dumating yung oras ng paglubat ko, nakainom na agad ako. Para hindi na ako manginig ng Kasi kung hintayin ko mawala yung epekto ng gamot, hirap na hirap ako. Sobra akong naninigas. Opo. Ang natatakot nga ako, baka ako mapatidan ng ugat sa liig. Yung po kinakata. Kasi naninigas talaga yan. Naninigas po. Pati ugat po nanay. Mm-mm. Ano yung pinakamalalang nangyari na nakita mo kay nanay dito, Hiner, yung inaabot siya ng panginginig? Ano yung di na siya nakakahinga. Nakita mo? Hirap na hirap na. Di na siya nakakahinga. Naninigas, nahirapan maghinga. Yun ang Ano, nataranta ka anong tawag kang ambulansya o ganun? Hindi naman. Kung may kinanong ka ng pangunang Lunes pa ba? Apa yung unang doon? Ko lang siya. nasunod man niya kung anong sinasabi ko. Kumuha kayo kumuha kayo ng ganitong herbal, bigayin ninyo, ipainom niyo sa akin. Ako nasabi, sunod lang sila sa akin. Tapos nagiging okay na po. May time na ilang beses din ako inatake dyan kay nanay, wala sila. Buti nandiyan nanay ko. Kung ano Ano po? Kung ano nung ginagawa namin ko, pinapainom ako ng katas ng yung pangmama ba, yung buyo. Kasi pang tanggalin ng hangin ay. Pinapainom ako. Pag nakapainom naman ako, nakadigal ako na naging okay man ako. Kasi pagkaramdam ko pag hindi ako makahinga, parang puno ng hangin yung sikmura ko. Kaya ako di makahinga. Naging okay man kahit pa paano, nakaka-resurvive ako. Kasi sa lahat, ayaw ko talagang madadala ko ng ospital. Yun, kinakatakot ko na yun. Kasi marami baga ngayon, lalo ngayon, may variant na naman tayo. Okay. Nakakatakot na po eh. Sabi nga nung panganay kong anak, madiop siya ng ngayong bakasyon, wala yung amo niya, di bali wala siyang trabaho. Asikasuhan daw niya ako ipa-admit. Parang ayaw ko nga ako yung nagninirib na natatakot akong i-admit ako. Nadala kaya ako nitong huli nung Marso na na-admit ako. Nung tinrukan ako ng swero ay hindi naman sa ugat ng turok. Siya po. Parang nag-aaral pa yung nag-ano na kasi sa akin. Dapat doktor po mismo ang maano po sa inyo para hindi po kayo Hindi nga ako nakabit ang swero nun. Ulit-ulit ang kabit. Ulit ang turok. Sinasagad pati yung karamihan, masakit baga lalo kung hindi sa ugat. Opo. Parang nagkaroon ako ng phobia. Kumbaga, nadala po. Ang nasuruan ako, yung talang sanay na naglagay. Opo. Yung unang nagkakabit sa akin ng swero ay parang hindi pa marunong. Ano lang po yun, parang mga OJT lang yun ay. Ninenervyos pa yun ay. Baka nanginginig ka, nanay ikaw po ay, kaya di ko mamaanahan. Hindi man pinipigilan ko, kaya lang naninigas talaga ako. Ay bawal baga po yung dapat kasi kalmado lang eh. Pag baga po, pag ma-swerte, dapat normal lang. Oo, kasi pag tinigas na matigas ang ano yan eh, ugat eh. Nanay, meron pong pinapaabot sa inyo si Ma'am CNC. Kilala niyo rin, di ba po, Nay? Every month po na nagpapaabot po sa inyo ng pagmamahal, ano? Buti naman nga si Ma'am CNC at di nagsasawa sa akin. Sana hindi mo ako pagsawaan. Ano po? Yun na, pabilang na lang. Kasabot mo kay mama mo. Bali, 4,000 po yan, ano? 3,000 po sa ano? Sige, sa bilang. gamot. Tapos yung 1,000 para sa ano? Sa pangkain dyan nila dito, ano? 4,000, Hinep? Ayan. So, ayan. Angat ko nanay na mas lalo kang gumaling na para wala nang isipin ano nay. Kaso nga sabi nga nila kakambal na daw hanggang kamatayan na yung sakit mo nanay. Ang kagalingan ko daw ay sa ano na
tuloy ng kapahingahan. Wala ba? Pero yung spiritual ko, magaling. Opo. Walang sakit. Grabing ganyang sakit pa. Pero bakit daw po, tataka pa ako, nakukuha ang ganyan sakit. Dapat may kalunasan din po yan, ano? Siya nga, itong pag-aaral ko sa ganitong Bible study, hindi ako naniniwalang yung sakit na walang lunas. Opo. Ang lahat ng sakit ay may lunas yan. Hindi lang nila na tutukoy kung ano, Opo. yung kagamutan. Yung modern naman baga po tayo, nanay. Malay mo sa Ang lahat ng karamdaman ay may katapat yan na lunas. Opo. Pero isa sa pinaka-the best po ang alam ko dyan, nanay, hindi kaya ng gamot ang makakapagaling dyan. Alam niyo, nanay, kung anong po ang makakapagaling po sa lahat ng may sakit. Yung paniniwala po natin sa Panginoon. Ay, oo. One of the best yan. Kung di ako laging nananalig kay Lord, ay baka kung mahinang-mahina ng pangkatawan ko ngayon. Opo. Kasi, Kaya kahapon, pagbangon ko, maaga pala ako nagbangon na ako. opo. Panalangin kay Lord ay bigyan ako ng lakas at sigla sa maghapon kasi graduation nga niya. Opo. Pero binigay naman po. Binigay niya. Okay na okay ako kahapon. Kabait pa, ano? Talagang hindi tayo yung pababayaan. Hindi ko naramdaman yung kidney ko kahapon. Opo. Parang ano kasi na parang pag, di ba, pag may sakit tayo, parang iniisip lang natin. Pero kung isipin mo, andyan si Lord, hindi tayo pababayaan niya. Basta ihingin mo lang sa kanya, na andyan, mararamdaman mo talaga. Nay, may tanong pa ako sa inyo. Nay. Ano po yung may advice mo sa mga taong may mga karamdaman na gaya mo po at yung iba pang mga sakit? Saan ka po pa kumukuha ng lakas? At paano mo nilalabanan itong mga ganitong problema po? Ang may advice ko sa mga may sakit na mas malala pa sa sakit ko ay wag lang kayong magtiwala lang kayo sa taas. Araw-araw, minuto, oras, makikipag-usap kayo sa kanya. Hihilingin niyo ang guide niya para sa karamdaman niyo. Kung anong ninyo, lapit lang kayo sa kanya at mararanasan ninyo yan. Tsaka huwag niyong kalimutan na mag-attend ng mga Bible church, ng mga pag-worship, ganyan. Kasi ako, ang ko lang talaga, dasal pagising, tapos nabasa ko kunting verse ng Bible, yun na. Hihilihin ko ang kalakasan ko sa maghapon. Kaya ako, nararanasan ko man yan, ako ang patutuo ko sa mga sarili ko yan. Kaya yung may mga karamdaman dyan ay ganun lang lagi ang gagawin ninyo. Marami akong naano sa cellphone ko na mga worship song. Yun ba nagpapatibay sa inyo? Yun ang nagpapatibay sa akin, nagpapalakas Okay. ng aking katawan. Basta always remember na yan, mahal tayo ni Lord at di tayo pababayaan. Tiwala lang talaga. So anyway, at ako'y alis na at marami pang pupuntahan. Alam niyo naman, kahit kainitan. Maraming bisitahin. Opo, maraming tinutulungan po. Ano po? Salamat sa iyo, Ma'am CNC. Opo, salamat din At po. di mo ako nakakaligtaan. Pag ganito na nga ng week ng buwan, Opo. hindi pa ubos ng gamot ko. Sana, Lord, paalala mo na kay sa aking vlogger na si Vincent na maalala niya ako at ubos ng gamot ko. Diba? Tsaka, Kada gantong week baga po, ulis na andito. pagkaloob mo sa kanila ang pagpapala mo. Tulungan mo kung anong kailangan ng kinakasangkapan mo, Lord, sa akin ay. Opo. Sige po, Nay. At ako'y aalis na. Ingat po palagi. God bless po. Ikaw din. Sige po. Bye-bye po, Nay. Salamat. Bye-bye. Hiner. Sige po. Salamat po.